Itinataas ko po sa iyo itong mundo na naway iligtas mo sa lahat ng mga mapanganib, kalamidad, bagyo, lindol, sunog o baha. Lalong-lalo na ang bansang Pilipinas. Huwag mo po kaming pabayaan sa lahat ng mga sakuna. Iligtas mo po kami palagi o mahal naming Panginoon. Idinadalangin ko ito sa ngalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Sa aking pagsasaliksik, marami sa ngayon ang mga tao na hindi marunong magpahalaga sa mga natitirang yaman ng ating bansa. Gaano nga ba tayo kahanda sa mga kalamidad? Gaano nga ba tayo magkakaroon ng lakas ng loob sa oras ng kalamidad? Minsan ba naisip mo, paano kung dumating ang minsan o ang sitwasyon na hindi natin inaasahan? Sa kalagitnaan ng makabagong panahon, nandiyan ang iba't ibang uri ng teknolohiya na talaga namang napapakinabangan ng marami sa atin. Ngunit, sa kabila nito, ay unti-unting nasisira ang kalikasan. Ako si Alexis. Bata pa lamang ako ay tinuturuan ako ng aking ina na maging handa sa buhay. Sa aking pag-iisip, ano nga ba ang magiging itsura ng mundo kung patuloy nating aabusuhin at sasamantalahin ang mga yaman na natitira pa sa ating paligid? Sa tulong naman ng aking ama, natuto akong magtipid para kung magkadipitan man, ako'y may makukuha. Ako si Alex. Galing ako sa mayamang angkan. Hindi ako makain ng prutas at gulay. Gaano nga ba ako kahanda sa oras ng kalamidad? Base kasi sa aking karanasan, hindi ko ito pinagtutuunan ng pansin, sapagkat walang oras ang aking ama't ina dahil subsub sila sa mga trabaho. Bilang isang kabataan, kailangan nating malaman ang mga bagay-bagay na hindi natin inaasahan, katulad ng mga kalamidad. Paano kung minsan dumating sa atin na hindi tayo handa, bigla silang dumating? Paano na? Paano na ang ibang mga kamag-anak mo? Paano na ang mga kaibigan mo? Maliligtas mo ba sila? Magandang araw sa inyong lahat. Sa una ng mga balita, sa mga susunod na araw, may mararanasan tayong manakanakang pag-ulan, kaya't kailangan natin maghanda, sapagkat malakas ang bagyong darating. Sa di inaasahang pangyayari, nagkrusan landas ng dalawa, sapagkat pareho lamang sila ng paaralan na pinapasukan. Sa unang araw ng pasukan, nagkaroon ng pangkatang gawain at ang tema ay tungkol sa darating na bagyo. Magkaiba ang grupo ng dalawa. Ang grupo nila Alexis ay iuulat ang mga dapat gawin kapag dumating na ang bagyo. Samantalang kila Alex naman ay mga hindi dapat gawin kapag dumating na ang bagyo. Ito ang mga dapat gawin kapag dumating na ang bagyo. Una, huwag mataranta. Pangalawa, makinig sa balita. Pangatlo, i-charge lagi ang mga kagamitan na pangkonekta sa ating mga pamilya. Pang-apat, mag-ipon ng mga plastic bottles at pagsamasamahin para kung sakaling tumaas ang baha, makaliligtas ka. Pang-lima, siguraduhin kompleto ang pamilya. Pang-anim, pumunta sa pinakamalapit na evacuation center. Pang-pito, magdala ng malinis na tubig. Pang-walo, magdala ng pagkain na magaan dalhin tulad ng noodles at biskwit at iba pa. Pang-siyam, dalhin din ang importanteng gamit o dokumento tulad ng NSO, birth certificate, diploma, titulo, at iba pa. At ang pang-sampu, ang pinakamahalagang bagay na dapat dalhin ay ang first aid kit. Ito nga pala ang mga bagay na hindi natin dapat gawin sa oras ng kalamidad, tulad na nga ng bagyo. Huwag magpanik. Unang-una, bakit hindi tayo dapat magpanik? O mataranta
Dahil ang pagkataranta ang siyang nagiging sanhi ng pagkapahamak. Kapag nataranta ka, maaaring mablangko ang isip mo at makapagdesisyon ng mali. Ang ikalawa, huwag magdala ng mga mabibigat na pagkain tulad ng dilata. Kung kinakailangan, magdala lamang ng iilang piraso. Alam naman natin na ang dilata ay mabigat kasi nga ito ay nakalagay sa lata. Kung kinakailangan talagang magdala ng pagkain, bakit hindi tayo magdala ng mga cup noodles o biscuit na kung saan may laman itong hangin sa loob ng pack o yung lalagyanan nito. Na kung saan kapag pinagsama-sama ito sa isang bag, may tendency na mailutang ka nito kapag mataas ang baha. Ang ikatlo, iwasang lumabas ng bahay. Bakit natin kailangang iwasan lumabas ng bahay kapag may bagyo? Kasi kapag may bagyo, posibleng magkaroon ng baha. So kapag may baha, kapag may sugat ka, huwag ka nang lumabas kung alam mo mai-infection ka. At isa pa, kung malakas talaga ang bagyo, maaari kang mabaksakan ng mga gusali kapag nagkaroon ng malakas na kidlat. At ang huli, ang ika-apat, huwag pabayaan ang mga kasapi ng pamilya. So kailangan natin tiyakin sa kahit anong oras, kahit anong sapitin ninyo sa loob ng bahay, kailangan kompleto ang buong pamilya. Humanga ang guro sa ipinakita ng dalawang mag-aaral. Sa oras, bigla ang suspensyon ng klase sa lahat ng antas. Ang mga nararanasan ng mga mag-aaral sapagkat patuloy nang lumalakas ang bagyo. Abangan ang mga susunod na detalye ng balita. Muli, ako nga pala si Oral Robert B. Rojas, nagbabalita. Lumalakas na ang ulan, kung kaya't maagang pinauwi ang mga estudyante. At lalo pang lumakas ang ulan. Hala, kumukulimlim na. Mukhang uulan. Hala, naiwan ko yung payong ko. Ikaw ka na lang. Diyan lang, oh, diyan lang. Makisabay ka na lang. Lakad na kayo lang. Makikisukod ako. Sige, salamat. Narinig ni Alexis ang sinabi ni Alex na hindi siya nakapagdala ng payong. Agad naman tong pumayag na makisukob ito sa payong na dala niya. Dahil sa malakas ang ulan, pinili nila na kila Alex na lang muna magpatila pansamantala. Napag-usapan din nila ang estado ng buhay ni Alex. Eh, yung bag ko, saan ko ilalagay? Diyan mo na lang. Salamat nga pala sa payong mo, ha. Naku, walang anuman. Alam mo naman. Ang ulan. Ay. Oh, umupo ka muna. Gusto mo ba ng tubig? Ay, hindi na. Basta na ako sa food. Basa ka sa ulan? Dapat na akong nabasa kasi sinukob mo ako sa payong mo. Salamat, okay lang uuwi. Bakit nga ba wala kang kasama dito? Busy sila mama at papa eh. Lagi na lang nasa trabaho. Ako lang mag-isa. Tulad ngayon, wala pa akong pagkain pero ang daming pagkain sa ref. Hindi pa nagluluto. Ano Yun. mo laman ng ref mo? Marami mga pagkain po. Walang gulay, walang prutas. Puro na lang meat. Sawang-sawa na ako sa meat. Walang nagluluto ng gulay, walang prutas. Ewan ko ba kila mama at papa? Oh, ikaw, kamusta ka? Kamusta bahay niyo? Ay naku, yung bahay namin maliit lang. Pero, masaya. Tapos, hindi meat kinakain namin. Hindi meat tulad ng Mga gulay. gulay. Masustansya yun. Masarap pa. Alam mo ba, huling beses ako kumain ng gulay, I was in grade 6. Oh, talaga? 4th year na tayo, tapos di pa ako kumakain ng gulay. Tignan mo, payat ako. Kaya nga, payat mo. Ang payat ko, mama at papa ko, payat din. Paano? Walang family bonding, walang nagluluto, kaya ganun. Tulad niyan, may bagyo. Di ako ready, di ba? Yung payong ko, wala. Kasi, di ako nagdadala ng Eh, asan payong. katulong nyo? Di ba mayaman ka? Katulong namin, nag-leave. Kaya wala akong katulong dito, nag-leave siya. Kinabukasan, kinakailangang irepresenta sa buong klase kung paano ka makakapaganda sa darating na bagyo, na unang tawagin si Alex. Alexis, ano kaya natutunan sa talakayan kahapon? Ang aking natutunan sa kaya ko kahapon, kapag dumating na ang kalamidad, dapat maging handa tayo. Dapat
Mailagay natin ang mga pangalan. Pagkatapos magsalita ni Alex, nagpasalamat siya kay Alexis sa pagbibigay ng halimbawa o dapat gawin habang bumabagyo noong naandun sila sa kanila. Pagtapos ng klase, agad na nagsiuwian ng mga estudyante. Kasabay nito ang biglaang paglakas at unti-unting pagtaas ng tubig sa kalupaan. Agad na hinanda ni Alexis lahat ng importanteng dokumento at mga pagkain, damit, pera at iba pang mahalagang bagay. Samantala, kabaliktaran naman nito ang naging asal ni Alex. Naging kampante ito na mataas ang kanilang bahay at di ito aabutan ng baha. Sa evacuation center, nakita si Alex at Alexis. Oras iyon ng hapunan. Nakita ni Alex na mayroong dalang mga pagkain si Alexis. Sinubukan nitong humingi, ngunit sapat lamang ang dala ni Alexis para sa kanila ng kanyang mga magulang. Oo nga, evacuation center. Oo nga, masyadong umuulan. Malaking lapag lang sa kanila. So, hanggang kailan tayo dito mag-i-stay? Hindi natin tayo pauwi sa mamaya. Hindi tayo papauwi. Bakit? Kasi malakas yung ulan, baka na sa labas. Walang pagkain, wala akong dala. Dapat pera lang dala ko. Ayan, isa lang din. Paano ako? Dapat kanina, bumili ka sa kanila. Wala na nga nagkaubusan na nga nagkakaroon ng shortage sa pagkain. Ba't hindi ka nagbaon? Pera lang ang pinapabaon sa akin. Pera lang ang pinapabaon sa akin. Bilhin mo lang kami ni tubig. Hindi pwede. Sige na nauuwa ka kung gusto mo. Bibigyan mo na ako. Buti ka pa. Malungkot na umalis si Alex. Agad nitong naisip na, kung naganda lamang ako, meron sana akong pantawid gutom ngayon. Naawa si Alexis sa kanya. Lumapit si Alexis kay Alex. Inabutan niya ito ng pagkain at nagpasalamat si Alex dito. Nagmamda lang sana ako. Paano gutom na ako? Di pa ako nakain. Anong oras kaya kami papauwi? Ang lakas ng ulan. Alex! Oh. Ibibigay ko na lang to sa'yo. Sa susunod kasi maganda ka. Para kung makinakalamidad, meron kang makain. Talaga ibibigay mo sa akin. Oo. Ibibigay ko na lang to sa'yo. Maraming salamat. Sana naging tulong isang malaking kitang nalaw. Lumipas ang 2 araw. Kumupa ang baha. Kinakailangan ng bumalik ng mga evacuees sa mga tahanan nila. Agad nilang nilinis ang kani-kanilang mga tahanan. Lumipas ang ilang araw. Pumunta si Alexis sa bahay nila Alex. Nakita niya ang pinsala na dulot ng kalamidad. Nanlumo ito at naawa. Agad niyang tinawag si Alex. Alex? Hala, Alex, okay ka lang ba? Hindi. Gulo-gulo yung bahay. Ito na yung resulta. Resulta ng bagyo. Resulta ng hindi ko paghahanda. Tignan mo. Gulo-gulo yung bahay. Hindi ko alam. Buti nga hindi nag-iba. Buti hindi lahat nasa landa. Maaari mo ba akong tulungan? Oo naman. Bahay namin Pinag-usapan nila ang tungkol sa kung paano ulit makakabangon sila Alex. Nagpasalamat si Alex sa tulong na ginawa ni Alexis. Alexis, paano ba ako ulit makakabangon sa pagkakasadlak sa ganitong sitwasyon? Alam mo, makakabangon ka lang kung pagtutuunan mong pansin ang sarili mo. Unang-una, ang kalusugan mo. Kapag malusog ka, marami kang makukontribusyon. Katulad ng pagsasagawa ng mga bagay-bagay niya sa bahay mo, pagbibigpit. Tapos, dapat palagi kang handa para kung ano mang dumating kalamidad, palagi kang makakaligtas, palagi kang may magagawa.
Di ba? Oo nga, tulad mo, nakita ko nga na lagi kang handa at nagkaroon ka pa ng panahon para makapunta dito. Tinulungan mo pa ako sa pagliligpit ng mga gamit dito sa bahay na talaga namang nasalanta ng todo ng bagyo. Dahil nga sa kawalan ng kahandaan, yun yung naging resulta. Kinalusugan ko, napabayaan ko, pati itong bahay namin, napabayaan ko. Pero ngayon, since naranasan ko na, magiging handa na ako, magiging malusog ng pangangatawan ko, at the same time, lagi kong i-manage tong bahay para maging handa sa pagdating ng mga kalamidad. Lumipas ang 2 linggo, naayos at nakabangon na ang pamilya ni Alex. Itong larawan na ito na inyong nakikita ay isang paglalarawan ng pangkat Chaucer para irepresenta ang iba't ibang kalamidad na ating nararanasan. Ang una na nga dyan, ang pagbaha. Alam naman natin na ang pagbaha ay nagdudulot ng malaking pinsala sa atin. Maaari natin itong ikamatay kapag tayo ay hindi marunong lumangoy o maimpeksyon ang mga sugat na ating natatamo kapag tayo ay nadidisgrasya. Ang sumunod ay ang apoy, ang posporo na sumisimbolo sa sunog. Ang pinakamasakit na kamatayan ng isang tao ay ang pagkasunog. Bukod sa habang buhay ka pa, sinusunog ka na, nalalaplos din ang mga balat habang ikaw ay pinapatay ng apoy. Kaya kung kinakailangan, maging handa, maging seguridad ang ating buhay upang hindi mapahamak. Ang sumunod naman ay ang paglindol. Ang paglindol na talaga namang kapag ka tumama sa isang lugar, nagkakaroon ng malaking impact. Maaaring magiba ang mga gusali, mabiyak ang mga lupa. At kung kinakailangan, mag-ingat dahil napakahalaga ng ating buhay. At ang panghuli naman dito ay ang bagyo. Ang bagyo na nagdudulot din ng pagbaha. Ang bagyo na kapag ka tumama sa isang lugar ay maaari ding makapinsalang ng napakalaki. Kaya kung kinakailangan maghanda, makinig sa mga radyo, TV at ibang anunsyo sa mga dyaryo para sa kaliwa at sa kanang bahagi ng aming larawan, naglagay kami ng mga gabay kung paano nga ba maging handa, maging ligtas ang ating buhay para sa pagdating ng mga iba't ibang kalamidad tulad ng baha, bagyo, lindol at sunog. Muli, kami po ang Pangkat Chaucer, nagbibigay ng napakagandang dokumentaryo para sa buwan ng nutrisyon na may temang kalamidad ay iwasan, gutom at malnutrisyon ay agapan.